Samantala, pinagalitan ni Sengoku si Kuma dahil pinabayaan niyang mabuhay ang Straw Hats, pero nagtitiwala si Garp na hindi nila ikakalat ang pagkatalo ni Moria. Habang patungo sa Fishman Island, napagtanto ng crew na kailangan nilang sumisid sa ilalim ng dagat sa isang underwater scouting mission, natalo nila ang isang dambuhalang Sea Rabbit na biglang sumuka ng isang sirenang nagngangalang Kami at ng kanyang starfish na alagang si Papag. Ipinaliwanag ni Kami na dinukot ang kaibigan nilang isda-tao ng grupo ni Duval at ng Macro Gang, sumang-ayon ng Straw Hats na tulungan siyang iligtas ang kaibigan niya. Nang makita ng Flying Fish Riders ang watawat ng Straw Hat Pirates, nagmadali silang umatras at ibinalita ito kay Duval, sabik siyang maghiganti sa taong sumira sa kanyang buhay. Pagdating sa base ni Duval, natuklasan nilang ang dinukot na kaibigan ni Kami ay si Hatchan, dating miyembro ng Arlong Pirates. Bagamat nag-aatubili silang tulungan siya dahil sa nakaraan, kumilos pa rin sila matapos makidnap sina Kami at Papag. Inatake ni Duval ang Straw Hats pero natalo siya nang biglang sumugod si Luffy sa kanyang silid at natanggal ang kanyang maskara. Ipinakita na ang mukha ni Duval ay kamukha ng wanted poster ni Sanji, dahilan kung bakit nagulo ang kanyang buhay. Sa gitna ng labanan, binugbog siya ni Sanji ng matitinding sipa at nabago ang kanyang itsura, naging gwapo. Lubos ang pasasalamat ni Duval, kaya't tinapos niya ang kanyang paghihiganti at nag-alok ng tulong sa hinaharap, bitbit ang kanyang bagong grupo, ang Rosy Life Riders. Dumating sila sa Sabao de Archipelago, ang huling hintuan bago ang Fishman Island. Ipinaliwanag ni Hatcha na kailangan nilang magpakot ng barko gamit ang espesyal na resin para makapaglayag sa ilalim ng dagat. Nangako siyang hahanap ng mapagkakatiwalaang ship coater. Binalaan din niya sila tungkol sa Celestial Dragons o ang World Nobles, mga inapo ng mga nagtatag ng world government na gustong sambahin at hindi pwedeng saktan. Ang pananakit sa kanila ay itinuturing na deklarasyon ng digmaan, at kung masaktan ay siguradong magpapadala ito ng mga admiral. Habang nag-iikot sila sa isla, nasaksihan nila ang isang tumatakas na alipin na may explosive collar, pumutok ito at namatay ang lalaki. Pagkatapos, dumating si Saint Charlos, isang celestial dragon, at walang awang binaril ang mga inosenteng sibilyan. Galit na galit si Zoro at muntik nang umatake, pero pinigilan siya ni Jewelry Bonnie, isa sa 11 supernovas, upang maiwasang matrigger ang galit ng Marines. Samantala, dinukot si Kami ng bounty hunter na si Peterman upang ibenta sa Human Auction House. Napag-alaman ito ng Straw Hats mula kay Chopper, at agad na kumilos si Sanji para tipunin ang crew sa tulong ng Rosy Life Riders ni Duval. Sa auction house, naroon na sina Trafalgar Law at Eustace Kid kasama ang kanilang mga crew, mga supernovas din tulad nina Luffy at Zoro. Nakakulong si Kami sa backstage kasama ang iba pang mga alipin, kabilang na ang misteryosong si Silvers Rayleigh, ang dating unang opisyal ni Goldie Roger. Nakilala siya bilang isang coating mechanic na may lihim na papel sa kapalaran ng Straw Hats. Nang umabot na ang auction sa Grove 1, doon nalaman ng Straw Hats na ibinebenta si Kami bilang alipin, habang nagtitipon sina Sanji, Nami, Usopp, Chopper, at Frankie, habang sina Luffy, Zoro, Brook, at Robin ay wala pa. Napagdesisyonan nilang bilhin si Kami para maiwasang magulo ang sitwasyon. Habang lumalalim ang auction, dumating si Saint Charlos at nagbid ng napakataas kay Kami. Dumating sina Luffy at Hatchan sakay ng Flying Fish. Nang tinangka ni Hatchan na pigilan si Luffy, aksidente niyang naipakita ang kanyang pagiging isda-tao. Dahil dito, walang pag-aalinlangang binaril siya ni Charlos, ipinagmamalaking makakakuha siya ng isang isda bilang taong alipin. Sa matinding galit, sinuntok ni Luffy si Charlos kahit paalam niyang maaaring magdulot ito ng digmaan. Agad silang inatake ng mga gwardya habang nagsitakas ang karamihan sa audience, maliban kina Charlos, Kid, at Law. Dumating sina Robin, Brook, at Usopp para tumulong. Nahulog si Usopp mula sa kisame at aksidenteng na-knockout si Rose Ward. Nagpatuloy silang iligtas si Kami. Naalerto ang Navy at pinaligiran ng auction house. Tinangka ni Saint Chalrian na barilin si Kami, pero bago niya ito magawa, nahimatay siya sa isang biglaang pagsabog ng hockey mula kay Silvers Rayleigh, na lumabas mula sa backstage at nagpakilala kay Luffy. Mabilis kumalat ang balita ng pag-atake sa isang Celestial Dragon, umabot sa iba't ibang pirata, Navy Headquarters, at kay Admiral Kizaru, na agad nagpunta sa isla. Samantala, ipinaalam ni Don Quixote Doflamingo na kokolektahin na ang mga warlord para sa nalalapit na digmaan kay Whitebeard. Ibinunyag ni Rayleigh na siya ang hinahanap nilang ship coater at ang dating unang opisyal ni Goldie Roger. Tinanggal niya ang explosive collar ni Kami at binigyan ng Straw Hats ng parte ng kanyang Vivre card, na nagsasabing bumalik sila matapos ang 3 araw. Sa labas ng auction house, nagkaisa sina Luffy, Kid, at Law upang talunin ang Navy gamit ang kanilang malalakas na Devil Fruit powers bago sila naghiwalay, nangangakong magkikita muli sa New World.
Habang tumatakas sina Kid at Law, hinarang sila ng isang pacifista na kamukha ni Kuma at umatake gamit ang laser beams. Sa Shakey's bar, isinalaysay ni Rayleigh ang kwento sa likod ng paglalakbay ni Roger at ang paghihiwalay ng kanyang crew. Dumating si Admiral Kizaru sa Sabaody at ipinakita ang kanyang nakakatakot na kakayahan gamit ang liwanag, mabilis na tinalo sina Basil Hawkins, Uruj, Drake, at Apo. Hinarap naman ng Straw Hats ang isang pasipista, isang advanced cyborg na kamukha ni Kuma, kahit wala itong kapangyarihan ng Devil Fruit, hindi ito tinatabla ng kanilang pinakamalalakas na atake at bumubuga pa ito ng mga mapaminsalang laser. Pinagsama ng Straw Hats ang lahat ng kanilang lakas upang mapabagsak ito, ngunit halos mawalan sila ng enerhiya. Dumating bigla si Sentomaro, ang namumuno sa Pacifista Project, kasama ang isa pang pasipista. Ipinag-utos ni Luffy na maghiwa-hiwalay sila sa tatlong grupo para makatakas, pero nabigo sila, hinarang sila ni Sentomaro, binantayan ng pasifista ang grupo ni na Sanji, at sinugod ni Kizaru ang grupo ni na Zoro at agad siyang pinabagsak. Sinubukan ni na Usopp at Brook na umatake kay Kizaru pero hindi ito tinablan, agad namang dumating si Rayleigh upang harapin si Kizaru at pansamantalang napigilan ito. Napagtanto ni Luffy na hindi sila mananalo at iniutos sa crew ang buong puso sa pag-atras, maging ang monster form ni Chopper ay hindi rin nakatulong sa laban. Dumating bigla ang tunay na Bartholomew Kuma at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para isa-isang burahin ang mga Straw Hats, na puno ng takot at gulat ang lahat habang nakikita nilang unti-unting naglalaho ang bawat isa. Bago tuluyang burahin si Luffy, may ibinulong si Kuma kay Rayleigh, isang lihim na nanatili hanggang ngayon. Sa huli, ganap na nagkahiwa-hiwalay at nabura ang Straw Hat Pirates. 3 araw matapos ang insidente, nagkamalay si Luffy sa isang hindi pamilyar na isla. Gutom na gutom, kumain siya ng kakaibang mga kabute pero bigla siyang nanghina at hinimatay nang magsimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Natagpuan siya ng 3 babaeng Amazon at dinala siya sa kanilang lungsod para gamutin. Habang nagpapagaling, nabunyag na si Luffy, ang unang lalaking nakapasok sa Amazon Lily, isang isla na tinitirhan ng Kuja tribe, puro mga babaeng mandirigma at bawal ang kalalakihan. Nang malaman ng mga taga-isla na lalaki si Luffy, tinangka nilang patayin siya kaya napilitan siyang tumakas. Kinuha niya bilang bihag si Margaret para makuha muli ang kanyang Vivre card. Habang pinapaliwanag ni Margaret ang tungkol sa isla kay Luffy, lalong lumala ang sitwasyon dahil paparating na ang kapitan ng Kuja Pirates, si Boa Hancock, kilala bilang Snake Princess at isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa ilang kilometro mula sa isla, nakasalubong ni Hancock ang barko ng Navy na pinamumunuan ni Vice Admiral Momonga. Inutusan siya nitong sumali sa gyera laban kay Whitebeard kaugnay ng nalalapit na pagbitay kay Ace. Tumanggi si Hancock at ginamit ang kanyang love fruit upang gawing bato ang mga tauhan ni Momonga bago siya bumalik sa Amazon Lily. Sa isla, pinayuhan si Hancock ng dating Empress na si Gloriosa na sumunod sa utos ng Navy para mapanatili ang alyansa ng Kuja tribe sa world government, pero tinanggihan ito ni Hancock at itinapon siya palabas ng bintana. Kalaunan, habang naliligo si Hancock, aksidenteng nahulog si Luffy sa kanyang paliguan at nakita ang kakaibang marka sa likod ni Hancock pero hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nagulat si Hancock na hindi tinablan si Luffy ng kanyang kapangyarihan, ipinahuli niya si Luffy at dinala sa execution arena. Inamin ni Margaret na tinulungan niya si Luffy, kaya pinarusahan sila ni Hancock at ginawang bato si Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Sa sobrang galit ni Luffy sa kalupitan ng tribo, tinalo niya si Bakura, ang dambuhalang panther na pinadala upang patayin siya. Lumaban naman sa kanya ang mga kapatid ni Hancock na sina Thunder Sonia at Marigold, na nag-transform gamit ang kanilang Zone-type Devil Fruits. Tinulungan ni Luffy si Margaret at ang mga kaibigan nitong naging bato habang patuloy na nilalabanan ang magkapatid. Ginagamit ng dalawa ang observation hockey kaya nahuhulaan nila ang mga galaw ni Luffy. Nang tinangkang sirain ni Thunder Sonia ang katawan ni Margaret, nagsisigaw si Luffy sa desperasyon na huwag niya itong ituloy. Dahil dito, nakapagbitiw si Luffy ng Conqueror's Hockey, na ikinabigla ng lahat at nagpatomba sa maraming Kuja warriors. Napansin ni Hancock ang kakaibang potensyal ni Luffy at pinanood siyang handang lumaban ng seryoso. Sa huling sagupaan, nakuha ni Luffy ang lamang at napilitan ng magkapatid na pagsamahin ang kanilang pinakamalakas na atake. Magaling na nakaiwas si Luffy at itinali ang mga buntot ng dalawa, tinapos ang labanan. Habang naglalaban, nasunog ng atake ni Marigold ang damit sa likod ni Thunder Sonia, muntik nang mabunyag ang lihim na simbolo na pilit nilang itinatago. Agad na inutusan ni Hancock na umalis ang lahat para walang makakita ng tinatawag nilang Gorgon Eyes.
Pero mabilis na tinakpan ni Luffy ang likod ni Sandersonia gamit ang sarili niyang katawan, sinabing kahit magkaaway sila, wala siyang pakialam sa kanilang sikreto. Sa sobrang pagkaantig, naiyak si Hancock, sumuko na sina Sandersonia at Marigold, bilang gantimpala, binigyan ni Hancock si Luffy ng pagpipilian, isang barko para makaalis o ibalik sa normal sina Margaret at ang kanyang mga kaibigan, walang pagdadalawang isip na pinili ni Luffy na iligtas si Margaret. Dinala si Luffy sa palasyo kung saan nagulat si Hancock nang malaman niyang sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Ibinunyag ni Hancock na siya at ang kanyang mga kapatid ay dati ring mga alipin ng Celestial Dragons, pero pinalaya ni Fisher Tiger matapos niyang salakayin ng Mary Geoise. Si Fisher Tiger rin ang nagtatag ng Sun Pirates, isang grupo ng dating mga alipin. Dahil sa utang na loob, pinayagan ni Hancock si Luffy na gamitin ang isa sa kanilang mga barko. Habang nagdiriwang, nalaman ni Luffy mula kay Elder Nyan na si Hancock ay isa sa 7 warlords at tinawag na para sumali sa gyera laban kay Whitebeard. Nang malaman ni Luffy na ibibitay na si Ace sa Marineford, nagdesisyon siyang pasukin ang Impel Down para iligtas ang kanyang kapatid bago ito mailipat. Ang tanging paraan para makarating siya sa Impel Down sa tamang oras ay ang sumakay sa barko ni Hancock habang siya ay tutugon sa utos ng Navy. Biglang nagkasakit si Hancock, isang kakaibang sakit na ayon kay Elder Nyan ay pumatay sa dalawang naunang Empress. Kalaunan, nalaman ni Hancock na umiibig siya kay Luffy.